So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ngayon po, yung inauguration po ni Donald Trump. So, ito kung makikita nyo naman sa oras, so 1:30 po ng madaling araw ngayon. So, bale, mga 9:30 ng umaga sa Washington DC ngayon ng January 20. So, ngayon, habang sinushoot ko tong video na to, inauguration po ni Trump. Okay. So ngayon may kumakalat po na mga balita na si Duterte daw po ay invited sa inauguration ni Trump at si Presidente Bongbong Marcos daw po hindi. Okay. So ngayon mga kababayan, no, ito pakita ko to sa inyo. Okay. So ang nag-post nito, yung nagpakalat ng invitation, si Ana Malindugoy. Na-share niya yung post ni Astra Pimentel Naik, no? Hindi ko kilala yan eh. So sabi ni ni Ana Malindugoy na isang political analyst na bobo mag-analyze. This is a lot given that PBBM was not invited. Ouch. Tandaan mo ito Ana Malindugoy, bobo ka talaga. Political analyst ka, naniniwala ka sa fake news. O ngayon mga kababayan, no, ito, para maging totoo na yung sinasabi nyo na si Duterte po ay invited sa inauguration ni Trump, yan edit na lang natin. Ayan, sakto Ayan, sakto. Si Duterte nandyan, sa likod po ni Bill Clinton. Katabi ni George W. Bush. Total, uto-uto naman kayo eh. Hindi alam nyo, no? Itong mga political analyst po natin sa Pilipinas, katulad ni Ana Malindugoy, wala na silang pakialam kahit magkalat sila ng fake news. Ang importante sa kanila, di ba, suportahan si Duterte kahit mali na. Tingnan nyo kasi nung una ko nakita tong mga invitation nga ni Duterte di umano, alam ko ng peke. So ngayon na ito yung pinagkalat nga po ni Ana Malindugoy, no? So ito po ay nanggaling dito po sa tao po na to. Yan, dyan. Siya nagkalat niyan eh. Ikaw naman, naniwala ka naman. Ano to, no? Ang bumbero ng Pilipinas Party List. Huwag niyong boto to, siya si, ito to, yung Astra Pimentel Naik. Siya to. So, DDS po talaga. Di ba? Kasi mga kababayan, no, ang nakakalungkot po sa Pilipinas, yung mga political analyst po natin is nahahaluan po ng kulay. Pag nakausap niyo po yung mga political analyst po na katulad po nila Malutikia, nila Ana Malindugoy, alam mo na sobrang bias kahit na sobrang kabulshitan na po yung sinasabi. O kasi mga kababayan tinan niyo kung gaano kabulshit tong ginawa nila, no. So ito yung pinagkalat nilang invitation di umano. Sabi dito thank you for your committing to attend the 60th Presidential Inaugural Ceremony, Viewing and Parade at Capital One Arena. ito daw yung invitation ni Duterte. Confirm daw si Digong. Actually, mga kababayan yung nung nabasa ko to, putang ina ka, Ana Malindugoy, naniwala ka dito? Tanga-tanga ka talaga. Political analyst ka, tanga ka? Hindi mo alam na hindi naman po sa Capital One Arena gaganapin yung inauguration ni Donald Trump? Bobo ka? So, kasi mga kababayan, no, base po sa research natin, no, ito yung inauguration po ni Donald Trump nangyari po sa US Capitol. Sa US Capitol po nangyari po yung inauguration ni Donald Trump. Hindi po sa Capital One Arena, magkaibang lugar 'yon. Well, parehas po na nasa Washington DC 'yon, pero magkaibang lugar 'yon. Bobo talaga, men. Bobo. Anong klaseng utak tong mga hayop na to, no? Basta lang makapagkalat lang ng fake news, gagawin pa rin talaga nila. So ito yung sinasabi ko mga kababayan eh. Ganyan po talaga ugali ng mga Duterte fanatics. Magkakalat ng fake news, kapag na-debunk or pag napatunayang peke, magmo-move on lang sila. Tapos magkakalat na naman sila ng fake news. So ganyan lang po yung cycle po ng mga hayop po ng mga salot sa lipunan na to. Isipin niyo ang baho ng trip nyo. Fake news, pag na-debunk, move on na lang ulit. Fake news na naman, gagawa na naman ng fake news.
Diyos ko, itong mga tao na 'to tatanga, Diyos ko. So ito pa 'no, tingnan niyo 'to, oh. So, "We look forward to seeing you on January 20th, Monday." Isipin niyo 'di ba, 9:30 AM, alas 8 alas 8 yung inauguration ni Trump tapos dito na 9:30 AM. So malamang ano 'to, eh, parada ito, eh. Na-research ko 'to, eh, yung mangyayari po diyan sa Capital One Arena parada po 'yan. So nakalagay naman ata 'to dito, eh, 'yan, oh. Oh, "You are committed." So open for public pala ito 'no. So ito pa, 'yan. Oh, "Thank you for confirming your RSVP. Thank you for signing up to attend." So ngayon mga kababayan, hindi na pala ini-invite. Nagsa-sign up ka na lang pala, puwede ka na pumunta. Kita niyo 'di ba? "Thank you for signing up to attend the 60th presidential inauguration ceremony, viewing at viewing and parade at Capital One Arena." So parada ito on January 20. "We look forward to seeing you at this historic event." Oh, so hindi inauguration ito, parada ito, tsaka seremonya. Kita niyo yung kalokohan ng mga Duterte fanatics mga kababayan. Tapos kayo, ah, alam niyo 'no, yung hindi ko makuha sa mga DDS, kahit na ginagawan na kayo ng fake news, nilulunok niyo na lang. Basta lang to fulfill your ano 'no, your ano, yung pangangailangan ninyo na DDS kayo, 'di ba? Kawawa naman kayo 'no. So ito mga kababayan, so actually naka-livestream 'to ngayon, eh. Teka hanapin natin, baka meron pa, baka naka-livestream pa ngayon, tingnan natin. So search natin Donald Trump inauguration live. Oh, so meron pa nga. So tingnan niyo 'to, share natin. Share natin. Share natin ang knowledge 'no, para hindi tayo magmukhang tanga. So ayan, oh, naka-live pa ngayon. 'Yan, Trump sworn in as 47th president pala 'no. So live live 'to, oh. Oh, watch CNN coverage. Oh, live ito. Oh, 'yan, oh. Narinig niyo ba? Teka lang. Oh, 'di ba? So, okay, confirm 'no. So ngayon confirm na tanga ang mga DDS 'no. So ngayon mga kababayan 'no, ang nakakapagtaka dito, anong big deal po diyan sa, inauguration ni Trump, 'di ba? Kasi mga kababayan 'no, ito nakita ko 'to sa balita from Inquirer ko ata nakita 'to 'no. GMA News. Okay, 'to sa GMA News. Then, ang point ko dito 'no, anong meron sa inauguration ni Trump, 'di ba? So, big deal ba talaga na ma-invite ang presidente dito? Inauguration lang naman 'yan, eh, 'di ba? So, big deal ba dito na ang mga Duterte invited, si PBBM hindi? Okey lang sana kung totoo, eh, kung totoong invited si Duterte, yun nga lang peke, eh. Oh, kasi kung invited si Duterte mga kababayan, dapat nasa Amerika na siya ngayon, kahapon pa lang, 'di ba? Oh, nasaan si Duterte, kahapon kakagawa lang ng fake news kahapon. Oh, sabi dito, Filipino envoy, 4 lawmaker invited to Trump's inauguration. So, sino mga invited, 'di ba? So, a Filipino diplomat and 4 lawmakers were invited to the inauguration of Donald Trump. So, bale ilan sila, 5, 'di ba? As the 47th President of the United States in Washington, D.C., Monday, US time. Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, told Unang Balita in an interview that he was invited as part of the diplomatic corps in the US. O, di ba? So, yung invited dito pala si Ambassador Jose Manuel Romualdez. So, hindi po si Duterte. Hindi, so ang point no, ano bang gusto niyo palabasin? Na si Duterte at saka si Trump ay magkaibigan. Well, in the first place mga kababayan, alam naman po natin na-revoke po yung visa ni Bato de la Rosa, 'di ba? Nung panahon po ni Trump because of drug war.
So, anong sinasabi ninyo magkaibigan yang dalawa na yan, na in the first place 'no, nung una, sinuportahan po ni Trump yung drug war ni Duterte, pero eventually binawi niya rin ito kasi nga po because of the extrajudicial killings. So, ewan ko lang, well, kung masaya kayo, niloloko kayo ng mga influencer ninyo, kayong mga DDS kayo, nasa sa inyo 'yan. Oh. So ito mga kababayan, 'no, so bago tayo magtapos dito 'no, may nakita ko ditong isa sa mga speech ni Trump. Actually medyo medyo natawa ako dito, eh, 'no. So sabi dito ni Trump 'no, sa ABS-CBN news ko 'to nakita, eh, 'di ba? President-elect Trump to order US government to recognize only two biological sexes incoming White House officials. Oh, 'di ba? So ibig sabihin nun mga kababayan, ang unang sinabi po ni Trump, isa sa mga unang sinabi po ni Donald Trump dun sa kanyang inauguration, eh, dalawa lang daw po talaga yung sexes. So ito po yung gender. Okay. Oh, so babae tsaka lalaki lang. Oh, 'di ba? Well, natawa lang talaga ako dito. Hindi, natawa. Natawa lang ako dito 'no. So ibig sabihin pala dito bawal si Harry Roque. Eh, kasi bawal bakla, eh. Hindi, kasi mga babae 'no, hanggang ngayon po kasi, hindi pa rin po kasi talaga malinaw kung ano po yung gender ni Harry Roque. Actually, importante ba 'yon? Well, hindi naman importante kung bakla si Harry Roque or si Lai siya. Ang importante kasi dito, 'di ba, napupunta ba yung pera ng bayan dun sa boyfriend niya allegedly? Allegedly boyfriend niya si ano, AR De Los Santos ba 'yun? Si AR? 'Di ba? So, Roque, oh, akala ko ba magkaibigan kayo ni Trump? Bawal ka pala dun sa White House ngayon, eh. Kasi dalawa lang daw yung sexes ng ano, ng tao, lalaki tsaka babae lang, 'di ba? So, yun mga ka-streetwise daw, so diyan po sa Team Repay 'no, ano pa mga sabi niyo nga po dito, sa ginawa na naman pong fake news po ng mga Duterte fanatics, 'di ba? Especially nga itong ginawa nga po ni Ana Malindogoy, na isang political analyst na bobo mag-analyze. Isipin mo, kinagat mo yung fake news na yon nang hindi ka man lang nagre-research. Itong simpleng bagay na nga lang na 'to, hindi mo na na-analyze ng maayos, paano pa kaya yung mga mabibigat po na issue ng bayan, 'di ba? So yun mga ka-streetwise 'no, so diyan po sa Team Replay, siyempre pa-like po, subscribe, at kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na 'to. So hanggang sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.